Kaya nakita ko na naman nga pala si Pinuno dito sa bandang Labarge pagbaba. Sabi ko, Pinuno, hindi tinutulak ng bike, sinasakyan yan. Ayun pala, naaplatan pala siya dito. Kaya sinamahan ko na rin si Pinuno dito. Kasi malayo-layo ang vulcanizing dito, siguro mga 1 oras bago ako makarating ng vulcanizing dito. Nakakaawa naman pag iniwan mo si Pinuno. Kaya tuwan-tuwa siya kasi sinamahan ko siya. Siyempre, ikaw pa ba, Pinuno, iwanan kita. Nice. Sabi niya, malaylay pa ba? Nangangalan niya kasi yung kamay ko eh. Sabi ko, konting taste na lang, Pinuno. Malapit na tayo sa vulcanizing shop. Pamekos-mekos mo na lang yan doon. Magagawan pa ng baraan yan. Nagdadalawang isip na nga siya dyan kung aahon pa daw siya. Eh sabi ko, sige na, samahan na kita magtulak. Nakakaawa ka naman kung ikaw lang nagtutulak tapos ako pumapadyak. Eh, natatanong ko na yung vulcanizing shop. Malapit-lapit na. Konting taste na lang. May memegos-megos na yan ng insan. Eh, ang Pinuno ba? Sabi mo, lugi ka, ikaw lang tutulak. Nagtulak na rin ako ah. Tara, tawid na tayo. Ayun na pala yung vulcanizing shop. Nangingiti na siya kasi malapit na yung vulcanizing shop eh. Pagdating natin dyan, iiwanan na kita ah. Kasi nagmamadali rin ako. Papasok pa ako. Andito na nga pala kami sa vulcanizing shop. Sabi ko sa kanya, paano yan, Pinuno? Si Insan ang bahala dyan sa bike mo. Saka ko pala naalala, Pinuno, may extra interior pala dito sa bag. 2019 yan eh. Hindi kasi nagsasabi si Pinuno eh. Meron pala ka extra dito. Sabi ko kay kuya eh. Paano bahala kay Pinuno ah? Nababasero nga siya dyan eh. Sabi niya, dapat pala nag-TikTok na labaw sa bahay. O siya. Paano? Iwan na kita. Kumusta? Kaya pa? Marahil ngayon, nasasaktan ka dahil sa mga rasong hindi mo maipaliwanag sa iba. Pero, sinusubukan mong lumaban. Pinapasaya ang sarili, naglilibang, luluha, tatahan. Kaya mo yan ha? Konti pa. Huwag mo lang kalilimutang kahit parang wala kang kasama, hindi ka nag-iisa.